بوصة يافين سحلة ايس كريم ايس كريم ايس كريم ايس كريم بوصة يافين سحلة بقلاوة حلاوة عبديلو وديلو بلكيلو بوصة يافين سحلة ايس كريم ايس كريم. Eto na. Walang magawa. Si Randy Boy sumama kay Ross. What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy. Tara, mag-gym tayo. Naomi, thank you sa mag-video ah. Wala kasing kasama na si Naomi sa bahay, kaya kasama namin dito. Kasi bawal maiwan yung mga bata, boys and girls, sa bahay mag-isa. Ayan, may pre-weights dito. Tapos yung sa likod. First day namin dati ni Ross dito. Tapos ayun si Ross. Ha? Ayun, natapos na. Ilang minutes tayo? 45 minutes na. 45 minutes lang. Tsaka ba mabigla ako, boys and girls, syempre. Ano lang tayo, isang muscle lang muna pinagana natin, yung biceps. What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy. Ayan. Negative 28 ngayon, boys and girls, dito sa Manitoba. Pero, uy! Hindi nakasaksak. Yung akin. Ako, patay tayo dyan. Teka lang, may ano sa loob. Ayan. Ayan, pasok na tayo. So, negative 28, pero bakit ako naglalakad na walang bonnet? Wala sa tenga kasi malapit lang naman ako. At saka wala pa yung wind. Mamayang gabi pa darating yung wind. Pero sa ngayon, malamig siya, napaka-dry ng snow. At papasok na tayo sa trabaho. Ay, maaraw. Kaya hindi mo pa masyado ramdam yung lamig. Alright, boys and girls, nakatapos na naman ang isang araw ngayon, January 23. At napakalamig sa labas, pero ang maganda ay medyo maraming tao kanina dahil Friday ngayon. Tapos payday siguro, kaya marami nagpuntahan doon sa restaurant. Pero doon sa baba, kasi may bistro kami sa taas, tapos meron kaming bar sa baba. Yun, maraming salamat nga pala sa nag-comment at yung mga nag-suggest
doon sa last vlog namin ni Ona Girl, which is yung sa pagpili namin nung aming papel at status dito. Well, yung iba, sa mga siguro bago lang sila sa channel ko, nagsasabi na medyo madami nang nasayang na oras, madami ng maling desisyon, at inuuna ko pa daw yung mga mga vlogs kaysa sa alam mo yung sa papel. Well, salamat pa rin po sa comment nyo kung ganun. Hindi ko masasabing mali yung desisyon kasi sa opinion ko po, boys and girls, hindi naman po pabilisan yung pag-PPR po dito sa Canada, no? As long as andito kayo, status, maintain status kayo, meron kayong valid status dito, pwede kayo magtrabaho, tuloy lang po ang buhay. Gumagawa naman po kami ng paraan, ng action, kung ano man po yung naging desisyon namin noon. Siguro kung may pagkakamali, lahat po yan ay inilaan ng Diyos. Naniniwala po kami doon. At yung mga desisyon naman namin from moving to Spruce Grove, to Rocky Mountain House, to Crystal City dito sa Manitoba, lahat po yan ay hindi biglaang isang snap lang, no? Pero ang masasabi ko po sa inyo, talagang kailangan may desisyon. Hindi po yung nagplano kami, tapos hindi namin tinuloy. Kasi parang mas magre-regret po ako, no, boys and girls, kung sakaling nagplano kami, napunta kami, nandun lang kami sa isang lugar, tapos hindi namin tinuloy yung paglilipat namin. May nasayang na oras? Meron po talaga kasi tumatakbo po. Everyday naman po sa buhay natin. Lagi pong may nawawalang oras. Pero tandaan nyo po, hindi naman po laging yung nawalang oras ay sayang. Minsan may nag-gain po tayo doon. At yung mga nag-gain natin ng mga experiences, yung mga happenings, yung mga sad moments, yan, lahat po yan ay iginuhit na ng Panginoong Diyos. Yun lang, siguro, paano ba? Tapos yung iba kasi nagsasabi na, bakit ko daw sinama na kaagad or dinala ko na kaagad dito yung pamilya ko. Isang banda, naisip ko rin yan, boys and girls, nasabi ko parang nahirapan yata yung mga bata or si Ona Girl dahil palipat-lipat kami. Di tulad pagka isa lang ako, madali lumipat. Totoo naman po yun. Yun ay realidad. Pag po kayo ay mag-isa lang na nagtatrabaho sa ibang bansa, tulad ng Canada, at lilipat kayo ng probinsya, madali lang kasi bibit-bit ka lang ng isa, dalawa, tatlong bag. Pero sa nakikita ko po sa sitwasyon, kanya-kanya po yan. Ako, mas nadadalian po ako pagkakasama ko yung pamilya ko. Kasi, yun nga sabi, sa hirap at ginhawa, magkakasama kami. At ako, I'm very, very proud po sa mga anak ko, sa 4 kong anak, dahil mga strong personality po sila. At itong nangyayaring paglipat-lipat namin, magiging experience po sa kanila to, nagpapatibay po ng pagkatao nila ito. Meeting new people, hindi po masama yun. At lalo na po sa school, kasi kahit naman po nasa Pilipinas tayo, lilipat at lilipat din naman tayo ng mga lugar natin. Nagkataon lang nandito po kami sa Canada. Kaya yung mga bata, mas na-excite ako pag lumaki po sila at pag nagkaedad na. Kasi, for sure ako, na sila ay sanay humarap sa tao, sanay sila makihalubilo, kasi sa naging experience nila. Siyempre sa mga darating na panahon, I'm pretty sure na yung naging experience nila sa paglipat-lipat po namin ay magiging aral din at magiging istorya din nila paglaki nila sa mga bagong dating dito sa Canada. Pero ang pinaka the best po ay maraming salamat sa suporta, sa comment. Hindi ko po na-expect na ganun karami yung views at saka po yung syempre yung comment. May mga nag-aalala, may mga concern, may salamat po sa mga prayers. Yun po. At syempre
sa mga nagsasuggest. Yung iba naman nakalagay doon, hindi naman po pambabash. Salamat po at hindi naman po kayo nambabash sa Randy Boy Channel. Pero naiintindihan ko po yun, yung concern nyo, yung sinasabi nyo, yung direkta na naiisip nyo. At syempre, bilang temporary foreign worker, nakakakaba rin po. Ayun. Sa Monday, January 26, boys and girls, pupunta ako ng Winnipeg dahil tumawag na finally ang Mitsubishi at dumating na daw po ang pyesa ng ating Outlander. Mawawala na po ang check engine. Nako, sana Lord, mawala na. Kasi everyday, pag pala may check engine yung sasakyan mo, hindi mo pwedeng i-remote starter. So, everyday po, kada ihatid ko yung mga bata, lalabas pa ako, i-start ko. Kundi ako, minsan, pag late na ako nagising, si Ross, sasabihin ko, Ross, paki-start yung sasakyan. So, after Monday, boys and girls, sana magawa na. Winnipeg, January 26, pupunta na ako sa mall. Hindi na ako mag-aantay sa Mitsubishi. Baka maubos na naman yung oras ko ron. May 5 minutes away lang daw na mall doon. So, tingnan natin kung anong pwede natin ma-vlog doon. Maraming salamat, boys and girls. Ingat kayo lagi. God bless everyone. Bye-bye.